channel. My name is RJ, your tarot card reader. Take what resonates and leave those not for others. Watch on your own risk. Libra, hello. Silipin natin, my dear, kung ano ang mga possible na energy, eksena, kaganapan ngayong first 15 days of February. Okay? First 15 days of February, possible na mga energy na makasalubong ng ating my dear Libra. Okay? Na-shuffle ko naman ito kanina, so hindi na masyadong ibababad sa shuffle. Kasi nabalasa ko naman na ito kanina talaga, okay? So, shuffle. Cut na natin into 3. Ano ba? Mali-mali ka na naman, darling, okay? So, let's go tayo. Are you ready? Okay. And bago pala ako mag-proceed, my dear, sa ating reading, I will be very, very clear na isang card lang ang kukunin ko sa bawat area of responsibility. If just in case meron mahulog na more than one, ibabalik ko po, ha? Kasi basta, yun ang nasa ano ko ngayon, ibabalik ko talaga siya, hindi ko siya babasahin. Okay. So, let's go na tayo, my dear Libra. Tingnan natin. First card natin, my dear, is energy ng first 15 days of February para sa'yo. Okay? So, ano ang daladalang energy or enerhiya ng first 15 days of February para sa'yo, Libra? Tingnan natin what is going on. Libra, first 15 days of February, February 1 hanggang February 15, 2026, we have here the star. When you reach upon the stars, your dreams came true. Na 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 na. Okay. So, napakaganda ng energy dito, my dear. I love this card because binibigyan kanya, my dear, ng possible mo maramdaman, my dear, na walang imposible. Okay? Walang imposible, my dear, pagdating sa mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo. Okay? Walang imposible. It's just like, sinasabi lang dito sa card na to, my dear, na Libra, this is the time na go get it, okay? Bring home the bacon, okay? Yun ang nakukuha ko dito, my dear, okay? And this is also the time, my dear, na sinasabi na you need to trust on your spirit guide, okay? Kinakailangan mo talagang, especially kung ang mga spirit guide mo, you believe, my dear, that the stars is guiding you, yung mga gano'n, na if you believe lang naman, if you don't believe, it's okay, okay? If you believe, kung ikaw yung klase ng tao na meron kang belief system, my dear, na the stars is guiding you, di ba? Naniniwala ka doon. This is the time, my dear, that you stay connected sa kanila, my dear, okay? Para lalo mo pang makuha yung message na gusto nilang iparating sa'yo. Pero this is a support system, my dear, para sa'yo. Support na energy na sinasabi sa'yo na, Libra, go get it. Bring home the bacon, okay? Kaya mo yan. Go. Gawin mo na kung ano yung mga dapat mong gawin. Ganon. It is a go signal sa'yo, my dear, sa energy ng star, okay? And isa pa sa nakukuha ko dito, this is the time, my dear, na meron kang mga, alam mo yung meron tayong mga kanya-kanyang alam eh. Yung meron tayong mga kanya-kanyang knowledge na is about time na i-share natin sa world. Diba? I-share natin sa mundo. For example, magaling ka sa pagtatahi or magaling ka sa, meron ka mga secret recipe, yung mga ganyan. It's about time, my dear, na parang i-share mo siya sa mundo. Kasi, ikaw lang talaga ang may alam nun. Okay? Like, gumawa ka ng, like, tayo ka ng something na may picture mo, my dear, lalabas mo yung talent mo. Okay, yun na nakukuha ko, my dear. It's not like share, pwede naman eh, like you share na kung paano gawin to, paano yung ganyan. Pero is more on parang ang nakukuha ko, pwede mo pagkakitaan yung talent mo na yan. Okay, ibig sabihin may pera dyan. Ang mga kamay mo, my dear, is may pera dyan. Kayang gumawa ng pera ng iyong mga kamay. Okay, pero napakaganda ng energy ng star. Okay, so possible mo talagang ma-receive to, my dear, sa first 15 days of February. Okay, so tingnan natin, my dear Libra. Next card natin is yung energy mo. Okay, silipin naman natin, my dear, possible na energy mo sa first 15 days of February. Tingnan natin, ha. Possible na energy ni Libra ngayong first 15 days of February. What is this? We have here the energy of the 9 of Pentacles. Okay.
Ang Nine of Pentacles is connected sa enjoying, okay? Spending, okay? Enjoying, spending. Although very positive naman tong card na to, pero nakaka-receive ako ng konting warning na baka mag-overspend ka or baka mag-spend ka, my dear, sa mga bagay na hindi naman talaga kinakailangan, okay? Although sinasabi naman dito, my dear, ng ating star na, sige, go get it, go, kung anong gusto mo, go get it. Pero make sure mo, my dear, na may positive na feedback, may positive na resulta yan, my dear, sa sarili mo, okay? Hindi ko masyadong nagugustuhan yung energy ng Nine of Pentacles because it's more on parang posibleng bumili ka or gumawa ka ng mga action na hindi mo masyadong pinag-iisipan because of masaya ka. 'Di ba? If we are happy or sometimes, 'di ba, if we are sad also, nakakagawa tayo, my dear, ng mga decision making na hindi talaga natin masyadong pinag-iisipan. Pero sa card na to, nakukuha ko, my dear, that you are happy and you are doing the things that you want, talagang ginagawa mo yung mga gusto mo dito, you're enjoying, okay? Pero yun lang, may konting warning lang talaga dito sa card na to, my dear, na be aware sa mga spending, okay? Sa mga pagkakagastosan mo, my dear, ngayon first 15 days of February. Let me see what is going on, okay? Punta tayo sa area ng iyong heart. Unahin ko na yung heart mo. Okay, what is going on sa area ng iyong heart? Libra. Okay. Babalik ko yung isa kasi nakadapa naman siya, hindi ko pa naman nakikita. We have the energy of the Ten of Wands. Sabi ko na, I told you, this is the energy na parang nalulungkot ka. You feel lonely, my dear, okay? Like may struggle, my dear, inside your heart, okay? So, ano nangyayari dito? So, possible, my dear, na dahil nakakaramdam ka ng sadness sa first 15 days of February, okay, na parang i-divert mo yung energy, okay? Wala namang masama doon. Pero, di ba, walang sisiyan sa bandang huli, ha? Okay. Sinasabi dito, my dear, na this is the time. Ay, alam mo, wala nakukuha ko, my dear. Rather than, di ba, kunyari, pag nakakaramdam tayo, my dear, ng pagka-bored or nalulungkot tayo or nadi-disappoint tayo, madalas nangyayari din sa akin to, my dear, eh. Alam mo yung minsan sumasagi sa isip ko parang, ang sarap pumunta sa ganito, ang sarap magbakasyon, ang sarap muna bumili ng mga, and most of the time, my dear, guilty ako dun sa mga pagbili ng mga bagay-bagay na hindi naman talaga kailangan. Okay? At saka dun sa mga pagkain na dapat hindi ko naman kinakain, okay? Normally yan, ganyan yan, pag medyo na-stress ako or medyo may nararamdaman ako na something, parang nagiging carefree na ako, my dear, sa kung ano yung mga bawal sa akin, yung mga bagay na gusto kong dapat hindi ko ginagawa, yung mga ganyan, because parang may something na nangyayari inside me. So parang nare-relate ko yun dito sa reading mo, my dear, kaya parang nakaka-receive ako ng warning kanina pa lang na parang it's okay naman na gawin mo kung ano yung gusto mo, pero make sure mo, my dear, na hindi yun dahil sa energy ng Ten of Wands, okay? Dahil nalulungkot ka or medyo may something ganyan. And may open door dito, my dear. You have here the open door sa energy ng star. So, there's a possibility, my dear, na i-divert mo na lang yung energy, okay? Like, maging busy ka, my dear, sa mga bagay na may katuturan, okay? Or merong positive na impact, my dear, sa sarili mo. Kasi kung titingnan mo dito, my dear, si Ten of Wands, parang you feel lonely. Okay? For some of you, siguro is yung deserve ko to. Di ba yung mga ganon? Di ba? Minsan kasi sinasabi ko rin sa sarili ko, I deserve ko to. I work hard naman, so deserve ko to. Pero at the end of the day, parang naisip ko, ay, parang sana sa iba ko nilang ginamit yung pera. Sana hindi na lang ako lumabas o hindi na lang ako kumain sa ganitong lugar. Kasi, di ba, okay, nagluto na lang ako sa bahay, something like that. Maganda naman, my dear, na tinitreat mo yung sarili mo, ha? Tinitreat mo yung sarili mo, you're enjoying your life, di ba? Because life is short. Pero you need to be very, very practical, my dear, sa mga decision making na gagawin natin sa ating buhay. Okay? Let me see, my dear. Yes, meron ka kasi, ito naman kasi si Star, eh. Masyadong go get it. Sige, reach the, di ba? When you wish upon the star, yung mga ganon. Kaya pala kanina, my dear, na-receive ko rin yung typical na this is the time na talagang maging connected ka, my dear, sa kanila. Kasi baka ma-misinterpret mo, my dear, yung message nila na pag sinabi ng mga guide or ng mga star na parang, Libra, go get it. Sige, gawin mo kung ano yung gusto mo, 'di ba? Baka naman magwala ka naman, 'di ba? Tapos maging out of control na yung mga bagay-bagay. Okay. Ibig sabihin, my dear, ang pagkaka-interpret ko lang dito sa star is kung meron kang something na merong positive impact, my dear, sa buhay mo, this is the time na gawin mo siya. Doon mo ilagay, my dear, lahat ng
energy mo, okay? Rather than doing some things, my dear, na hindi naman beneficial, my dear, sa sarili mo, okay? Pero kanina pa talaga ako nakaka-receive ng warning, like parang sinasabi sa akin, eto na, overspending na naman si Libra, eto na naman, gagastos na naman siya ng bonggang-bongga, eto na naman siya, magiging out of control na naman siya, yun na nakukuha ko, my dear. So, warning, be aware, Libra, ha? First 15 days of February, okay? So, let me see, tingnan natin yung nangyari, my dear, sa past. Okay, silipin natin what happened in the past, okay? Ano pong nangyari sa nakaraan? Okay, babalik tayo sa nakaraan. Eksena ng nakaraan na possible na meron pa ring energy hanggang ngayon. Let me see what happened in the past. We have here the energy of the Ace of Sword. Okay. Ang Ace of Sword is more on... nakukuha ko, my dear, dito sa card na to, ha? Nakatayo siya dyan because of binigyan siya ng knowledge. Actually, Ace of Sword is a knowledge, is a wisdom, my dear. Okay. And sa itsura ng ating Ace of Swords dito, my dear Libra, parang kinakailangan mong gumawa ng isang desisyon. Okay. And like matagal mo na siguro nare-receive itong energy ng Ace of Swords na to kasi energy to ng past. Okay. Like matagal mo na siya nare-receive, my dear. Pero nandun ka, my dear, na parang hindi ka makapag-decide. To the point, my dear, na kung titingnan mo yung heart mo ngayon, dinala mo siya. Alam mo yung parang typical, my dear Libra, na sinabi na, tara maglilipat tayo ng bahay. Tapos, wag mo nang dalhin yung mga ano mo na yan, yung mga bulok-bulok na mga gamit mo na yan, pero dinala mo pa rin. Okay? Like, you bring it with you. Dinala mo siya, my dear. So, hindi naman as in nagtitira ng mga bulok-bulok na mga gamit yan. Posibleng something na may kinalaman sa life mo, my dear. Okay? Hindi ko na talaga siya i-detalye kasi general to. Okay? Pero pinilit mo siyang dalhin. And ngayon mo siya nararamdaman, my dear, na dapat iniwanan ko na lang pala noon. Dapat kinat ko na lang pala noon kasi parang hindi naman makakatulong sa akin ngayon. Yun ang nakukuha ko, my dear. It's like, dapat matagal ko na siyang kinat. Ngayon, dinadivert mo, my dear, yung energy na to sa energy ng Nine of Pentacles. So, di ba, baka sinusubukan mo siyang burahin. Yun ang nakukuha ko, my dear Libra. Like, sinusubukan mo burahin na dapat matagal mo na itong ginawa. Dapat matagal ka na nag-Ace of Sword. Dapat matagal mo nang ginamit yung sword na hawak mo dito. Para ikat yung mga dapat ikat. Kaso, nandun ka sa moment, my dear, na parang sinasabi mo na, teka, I need more time. I need more like this, ganito, ganyan. Hindi pa ako makapag-decide kasi lahat importante, hindi ko makat. So, therefore, nararamdaman mo ngayon, my dear, yung mga pressure na dapat matagal mo ng kinat. Okay, so yun ang nakukuha. Kasi meron ka ditong energy ng Nine of Pentacles, which is more on energy ng enjoying, pero may warning nga, kanina pa yung warning na yan. Which is meron ka ditong napaka-konsentidora or konsentidor na card na the star na sinasabi na go for it, follow, do what you want, spread your wings like a butterfly. Pero, be careful ka talaga sa mga action mo ngayon, ha? Baka ma-misinterpret mo, my dear, yung message ng star, okay? Tingnan natin yung possible na outcome nitong buong energy na to, my dear. Let me see, okay? Possible na outcome. What is this? We have here the energy of the Page of Sword. Okay. Ang possible na outcome nito, my dear, is kinakailangan mo talaga makipag-contact. You see the star over there? Yung tinuturo niya. You need to contact, my dear, yung spirit guide. Okay, you need to contact them. You need to ask guidance. You need to communicate. Kasi nakikipag-usap na sila sa iyo ngayon, my dear. Okay? Like, they're sending you messages, my dear. You're the star. Ang ating buong may kabal, whatever you wanna call it, my dear, is sending you message, my dear. Okay? Baka this is the time din, my dear, na sinasabi sa iyo, my dear, ng ating mga spirit guide na this is the time na pwede mo pa rin ikat yung mga bagay na yan. Okay? Like, nang hindi mo hinaharm yung sarili mo. Like, you need to do this Ace of Sword, my dear. Okay? Hindi mo pwedeng takpan ng takpan and then i-cover ng i-cover na kabibili ng mga bagay or kagagawa ng mga something and then eventually pag naubos na yung pera or so on and so forth, andyan pa rin yung pain. So, ang possible na outcome dito, my dear, is like your spirit guide over here is still communicating with you. So, kinakailangan mo ng time with your spirit guide, my dear, para makipag-communicate ka. Okay? Yun ang nakukuha ko dito. Like, lumabas tayo dun sa area na yun kasi medyo magulo ipaliwanag. Pagdating sa'yo, you need to learn. My dear, you need to learn how to use the sword. Kita mo, you need to learn how to use the sword kasi binigyan ka ng sword sa energy ng Ace of Sword over here. So, you need to learn how to use the sword.
Okay. Na hindi ka ma-harm. This is the time, my dear, na i-validate, tingnan mo na maigi na, okay, I will use this sword, pero hindi ako ma-harm, okay? Kasi inutusan ka, my dear, na meron kang kinakailangan baguhin sa buhay mo. Pero parang gusto mo ditong gawin, my dear, is gamitin yung sword sa sarili mo. Okay ka lang? 'Di ba? Tingnan natin yung advice para sa iyo, my dear, okay? Let me see, my dear. This is the time, my dear Libra. Okay, makinig ka na mabuti. Naumpisahan mo yung mga bagay na gusto mong gawin and i-cut mo yung mga bagay na dapat matagal mo nang kinakat. Okay. Tingnan natin. Okay, sige, gagamitin ko na to. Sige, i-read ko na to. Okay, bago ko to i-read, itong dalawang card na to, sabi ko ibabalik ko eh. Kaso para silang humarap. So sige, babasahin ko na itong dalawang card na to. Bago ko i-read yan, my dear, let me see the time, 17, i-compress ko pa yan, magiging 16. Okay, ako kasi masyadong mahaba na reading. Kung makikita mo dito, my dear, sa energy ng Ten of Swords, dala-dala mo, my dear, lahat yung mga ones na yan. Let us just imagine mga tao yan. 'Di ba? Pinilit mong dalhin yung mga tao sa journey mo. Like, ay, dadalhin ko kayo sa 2026, sama-sama tayo. Pero tingnan mo ang ginagawa sa'yo. 'Di ba? Kubang-kuba ka na dyan. Ano sabi ko kanina pagkabukas ng card? You feel lonely. Dahil sa loneliness mo, my dear, there's a tendency na makagawa ka ng mga stupid decision. Okay? Baka makagawa ka ng mga wrong action, wrong moves, my dear, ngayong first 15 days of February. So, what is the sense na dala-dala mo pa yung mga ones na yan? Iwanan mo ng iba. 'Di ba? Kung hindi naman useless na pala, nonsense na pala, 'di ba? So let me see ano to. We have here the energy of the Four of Pentacles and the Sun card. Okay, meron na namang road over here. My dear, ang nakukuha ko talaga paulit-ulit dito na message, my dear, is like, yung situation mo ngayon na nangyayari sa'yo ngayon, kaya mo siyang mabago. It is just more kinakailangan mo lang talaga makinig sa mga spirit guide na parang sinasabi sa'yo paulit-ulit na hindi na talaga siya mag-work. Patuloy ka lang mai-stuck dyan sa situation na yan pag hindi ka talaga gumawa ng desisyon. At pag lagi mong iniisip kung ano mararamdaman ng ibang tao, kung anong sasabihin ng ibang tao, ibig sabihin parang mas binavalue mo pa, my dear, yung energy nila compare naman sa energy mo. This is the time, my dear, that you do something na may kinalaman, my dear, sa sarili mo. You do it dahil para sa'yo, okay? So, you can actually enjoy. Pwede mo sundin yung energy ng Nine of Pentacles then like enjoy. Pero make sure, my dear, na yung benefits ay nasa'yo, okay? So, hindi mo siya ginagawa dahil tinatakpan mo lang yung mga issue. Hindi mo siya ginagawa because gusto mo lang mag-escape dito sa certain na bagay na dapat matagal mo nang kinakat or dapat mong binabago, okay? Pero sa energy ng Sun card over here, sinasabi na, yes, sinasabi dito ng ating mga spirit guide na kayang-kaya mong baguhin, my dear, ang iyong buhay. You can make a change. Kinakailangan, you can do something about it. Kinakailangan mo lang gamitin yung sword. Okay, para i-cut yung mga dapat i-cut. Okay? Hidden message we have here, the energy of the Four of Wands, success and celebration. Actually, medyo napakaganda ng energy ng first 15 days of February. I think this is the time, my dear, talagang mag-pray ka, mag-meditate ka, manghingi ka ng mga sign, ng mga guide. Because yung mga spirit guide mo, my dear, is actually talking to you. Like, kinakausap ka nila, my dear. At paulit-ulit lang talaga yung nakukuha ko pagdating sa usapin ng spirit guide, i-cut mo na, putulin mo na para mayroong magbago. Yun ang paulit-ulit ko, my dear, because hindi nakaka-contribute sa success mo, sa buhay mo, i-cut mo na. Yun ang paulit-ulit ko na re-receive sa kanila, okay? And do not do something stupid na handa mo ipahamak yung sarili mo para lang sa, 'di ba? Para lang matakpan tong certain na eksena or something. Basta may ganun ako nakukuha, hindi kita maintindihan. Okay? So my dear Libra, yan ang nasagap natin na energy para sa yung first 15 days of February. I hope and pray, my dear, na nakatulong sa iyo ang reading na ito. And always remember, my dear, ang mga cards natin ay gabay lamang, tayo pa rin ang gumagawa ng ating kapalaran. Maraming salamat po.